Ito itsura sa paligid ng Casa Batlló. Puro mga ganito, yung mga upuan, yung mga nakikita ko sa mga gawa ni Gaudi. Kitang-kita from here yung Sagrada Familia. Ito po ang Arc de Triomphe. Guys, tignan nyo, ang laki ng paella. Good morning guys! Hello sa inyong lahat. Today is another day at ito po ang ating last full day dito sa Barcelona. And now guys, i-explore natin yung mga iba't iba pang mga tourist attractions dito. So basically, ang una nating pupuntahan is ang Casa Batlló. Okay? So yung Casa Batlló ay isang magandang works na naman siya. Isang magandang ginawa na naman siya ni Antoni Gaudi. So, malapit lang yon dito sa hotel natin. And yung mga ibang mga attractions, i-reveal ko sa inyo later sa dulong part ng vlog na to. So, now, time check, it's already 8:37, September 11. Ba tayo? So, tara na, lumabas na tayo. Look at the view, guys! Ito ang itsura dito sa Barcelona ng September 11. Ang lamig, guys, actually. Parang for me, parang feeling ko Tagaytay weather siya. Kasi nung nagpunta ako before ng Tagaytay, 22 degrees Celsius doon. Nung nagpunta tayo guys before. I mean, ako pa lang pala nagpunta nun kasi hindi ako nag-vlog that time. So 22 degrees Celsius siya malamig. So dito 21 degrees Celsius malamig din. Pero sunny siya. So basically kapag pupunta pala kayo ng September, malamig na dito. Akala ko lumalamig dito mga bandang December pa, ganyan, or November. Pero kahit pala September, malamig na. And good morning, Barcelona! Or should I say, buenos dias a todos. Diba? Galing ko doon. Tignan nyo guys, yung Casa Batlló ay napakalapit lang po dito sa area natin. 600 meters lang. 9 minutes lang na lakad yan. So, dito siya. Madadaanan natin ang embahada ng Pilipinas. Sabi dito, no? Kapag ka mga ganitong oras guys, wala pa talagang tao. 8:40. Usually nabubuhay yung mga tao dito mga bandang 10:30, ganyan onwards. We're here sa highway. Diba? Guys, share ko nga pala sa inyo yung ginagamit nating bag para todo protektado ang ating mga gamit. So, pack safe siya. Ano siya guys? May lock na zipper. May lock pa na ganito yung mismong zipper. Tapos may lock pa. So, triple lock siya talaga. Like literally. And also, tingnan nyo. Meron tayong pa-strap na ganyan. Diba? Ito ang lakad. Pakita ko lang sa inyo na ayan, ang ating watawat. Ayan, Philippines! Philippines! Ang ganda guys ng mga sidewalk, oh. Grabe. Iba yung ganda dito sa Spain, iba yung ganda dun sa France. Na-appreciate ko guys yung Spain so much. Alam niyo actually, pwede naman siyang i-bus eh. Ewan ko baka ba't nilalakad natin. Meron naman pala tayong Ola Barcelona card. So yung bus number na sasakyan if ever from dun sa Plaza Catalunya going sa Casa Batlló. Ilalagay ko dito sa screen. Guys, nakikita ko na yung Casa Batlló. Diba? Grabe, ang ganda niya. Kapag ka malapitan. Ay, dito sa bandang gitna para makita nating mabuti. Yan. The view from here is literally giving. So guys, itong Casa Batlló ay originally built by Emilio Sala Cortes noong 1877 and niremodeled siya ni Antoni Gaudi noong 1904 to 1906 for the Batlló family. Actually yung bigkas niyan, merong Batlló, ako naririnig online, may Batdo, may Batlló, ganyan. May Batlló din. Basta iba-iba yung mga bigkas. So, basically, kung ano yung naririnig kong bigkas dito, yun lang yung ginagamit, okay? Disclaimer lang. Tara na, i-claim na natin ang aking tickets sa Ask. Hola. Where can I redeem my ticket? The platinum, what time? 9, yeah. It's okay now? Yeah. Okay. Gracias. They will wait until it's 9 a.m. Okay. Yeah, this way. Okay. It's okay, it's okay. Thank you. Kasi guys, yung pagbili ng ticket dito, iba-iba. Oh, here. Okay. Thank you. Gracias. Thank you. Meron ditong blue, silver, gold, and platinum. So, ang binili natin ticket guys is platinum. So, para kakaiba na experience talaga. So guys, kapag bibili kayo ng ticket, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba. So, Casa Batlló siya. So, may blue ticket and so on. Iba-iba siya. May gold ticket, may platinum. So, yung atin guys, platinum yung binili natin. And kung gusto nyo po makita kung ano yung mga differences niya, ito po. Yan.
I-pause nyo na lang. Basically, yung Platinum lahat. Meron tayong pass. May audio guide, may Gaudi Cube, Dragon's Rooftop, Augmented Reality Tablet, Gaudi's Dome, lahat basically. May priority pass din. So, kung gusto niyo pinakamura, pwedeng yung blue ticket na lang po ibilin nyo. Yan guys, kapag ka blue ticket, 2,331 pesos. Yung platinum, wait, check natin. Platinum is 3,264 pesos. Alam nyo ba guys, minsan, ito, parang tinatawag sa kanya is House of Bones. Kasi tignan nyo, oh, yung mga exterior niya sa labas, medyo mukha siyang bone, guys. Like, literally. So, yung skeletal niya sa labas is, pagka titignan nyo, para talaga mga buto-buto ng tao. So, papakita ko ulit dito, yung picture ng Casa Batlló. Yan. Pakikita ko dyan. Ganun ang itsura niya. Wala. Okay, thank you. Okay, start na ng exploration. Ayan, pipick upin na natin yung mga audio guide. Here. Ayan guys, so basically yung audio guide, kapag daw may nakita daw na sign na ganyan, is i-click lang, tapos yun ay magpe-play. So madaming languages naman yung available. So guys, basically, itong mismong area na to, ano siya, parang yung mga walls niya, makikita niyo, meron mga mosaic na mga tiles. So yun yung parang pinaka mga design niya. Papakita ko din sa inyo dito sa baba. Napakadaming mga colorful tiles. Oh. This one, this one, this one, and even that one. Ganyan yan yung architecture dito. So guys, yung pagde-design ni Gaudi na nakikita nyo, grabe din yung air ventilation dito. Talagang hindi artificial roofing yung mga ginamit. Yun din yung sinasabi sa audio guide. Kaya mahangin all around this area. Teka, tinatakpang ko yung mga mukha nila. Tignan nyo, dito pa lang yung hangin pumapasok agad. Alam nyo, yung design dito medyo narrow kumpara sa mga ibang napuntahan natin na gawa ni Gaudi. Grabe, sa lahat ng attractions na pinuntahan natin, ito yung pinakamadaming tao. Like, dikit-dikit levels. Ay, ang galing Gusto ko yung souvenir shop ay nilagay nila sa gitna para talagang madadaanan. Gaudi. Puro Gaudi. Oh, ito pala si Anthony Gaudi. I mean, kilala natin siya, pero yung face niya, super bihira nating makita. Wow! So guys, may mga special access yung mga gold and platinum folders. We're so lucky. Nice. Ang bango dito, like literally. Ay, ngayon lang tayo nakakita ng malapitan na ganito, guys. Bawal i-touch. Be careful with your heart. Ito itsura ng toilet. Paano siya buksan? O, diba? Hindi, syempre, pumasok tayo. Sasama ko kayo dito para makita natin, diba? At least meron tayong bragging rights. Yung sasabihin natin na ganyan, oh, sorry, nakapag-toilet ako sa Casa Batlló. Tanong nga natin mabuti, medyo hindi ako comfortable Tanong tayo kung ano yung tamang bigkas. Hola! Hola! Is it Casa Batlló, Casa Batlló? Batlló. Batlló? Yeah. Batlló, okay. Gracias. Batlló. Batlló ang tama.
Batlo tayo ng batlo kanina. Batyo pala. Bakit ang sinasabi sa online, batlo? Batyo. Oh, medyo konti ang tao dito. I like it. And finally, nakarating tayo sa rooftop. Walang elevator, guys, ha? So, need talagang gamitin ang tuhod. Ito yung itsura ng taas. Oh. Ay, ang lamig dito. Ah, kaya pala. Nice. Welcome to the Heritage of Tomorrow exhibition. Ayan, guys. Ganda. Ang galing naman. May refillable bottles dito ng water kung gusto nyo. Social, tignan natin kung magkano. Gusto ko lang makita. English, magkano? Ay, 5.90 euros. Ang mahal naman. Tubig. Here's a rooftop. Look at the view. Ito itsura sa paligid ng Casa Batlló. I can't imagine yung mga kapitbahay nila dito na parang katabi nila isang tourist attraction. So, pwedeng naiingayan sila o pwedeng natutuwa sila na meron silang ganong katabi. Okay, it's raining. Ay, ang galing. May sign pa yung pang dog. So, basically, may aso dito. Ganun ba? Itong Casa Batlló, guys, ay officially, noong 2005, naging UNESCO World Heritage Site na rin siya. Actually, nung namatay si Josep Batlló noong 1954, ay nagbago na yung may-ari nito. Binili na to ng Seguro Iberia Insurance and ginamit siya as offices. Social ng office nila. Tourist landmark ngayon. Ayan, galing nga. May dito pa balcony photos kung gusto nyo. So, ayan. Ayan. So, basically dito siya. And ang presyo niya is 13 euros kung gusto nyo. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, ganun ang kalalabasan. Guys, so we're done. Tapos na tayo dito sa Casa Batlló. And now, pupunta naman tayo sa Parc Güell. Isa na naman yung area na kung saan sikat dito sa Barcelona. Last look na muna tayo sa Casa Batlló. Bigyan ko lang kayo ng konting insights ko about this one. Alam niyo ba, doon sa napuntahan natin na before, doon sa previous vlog, nakita niyo yung Casa Mila. Kung get me wrong, parang mas nagandahan ko siya kumpara dito. Like, mas nagustuhan ko yun. Parang, ito, maganda siya. More like parang super, mas creative yung mind ni Antoni Gaudí nung ginawa niya to. Pero parang yun, creative naman yun. Pero much simple yung sa Casa Mila. Pero maganda din to. If ever, pwede nyo din itong itry. Idagdag nyo sa list nyo. Yun nga lang, medyo pricey po yung ticket dito. So again, ilalagay ko dito yung presyo ng platinum price dito sa screen para if ever kung gusto nyo i-book, and yung link ilalagay ko sa ibaba. Actually, kapag ka nagtitingin-tingin tayo ng itinerary online bago tayo magpunta dito, laging kasama to. Kaya make sure to add this one as well. Or kung hindi kayo mahilig sa mga ganito, pwedeng skip nyo na din. Depende sa inyo. So, sumakay tayo ng bus. Ayan. Saan ba yung bus? Dito. Okay. Dun sa kabilang side yung bus. Okay, let's go. Again, guys, ang gagamitin natin ang ating Ola Barcelona card. So, ito po, isa siyang transport pass. So, pwede natin ito gamitin for 96 hours or 4 days sa bus, sa trams, sa train. Para ma-book nyo to, guys, para makakuha ng ganito, yung link ilalagay ko na lang sa description, okay? So, sakto lang kasi dito tayo sa bus 24 sasakay papuntang Parc Güell. And yung bus stop na to, guys, nasa harapan lang ng Casa Batlló. Guys, para makita yung dadating na bus, nakalagay dito. Okay, yung oras. So, 3 minutes na lang dadating yung bus na malapit sa 24. Then, yung next dito, yun kasi yung second bus after this one. So, ito, first bus ang pagdating. Ito, second bus. Ito na, guys, yung bus na sasakyan natin. Bus number 24. So, saan siya saan siya i-insert? I don't know. First time natin mag-bus eh. Doon. Hello, hola. This? Yes. Okay. Thank you. Dito. Ayun. So, yun guys. 14 stops, 21 minutes pa yung biyahe. Papunta dun sa Parc Güell. And guys, bumaba na tayo dun sa Parc Güell Station. Parc Güell Station. So, ilalagay ko dito
yung sasakyan yung bus para mas madali yung navigate. Ito yung tsura niya. Grabe. Umuulan. Okay guys, so we're here. And bumili tayo ng ticket kay Klook. So i-scan lang natin yung QR code dito. And ang binayaran po natin kay Klook ay... Wait. Ang binayaran natin is 1,922 pesos para ma-access natin itong Parkway na to. Scan lang natin yung QR code natin. Then, since medyo maulan, unahin na muna natin yung museum. Dahil kasama na yun guys sa binayaran natin. Guys, this Parkway was commissioned by Eusebio Quay. And ang nag-design ito, hulaan nyo kung sino? Hulaan nyo! Si Anthony Gaudi. Basically, naging park na lang siya. Pero noong una, alam niyo ba, ang balak gawin dito is gawin siyang housing development. Yung parang kunyari, subdivision siguro, ganyan. Or even parang mga bahay-bahay. Kasi ang ganda ng location niya parang nasa uphill siya. So, ayun natin ganyan. Mga taas-taas pa na level dyan. So, ito yung isa sa mga natin, mga nasa listahan, ang Gaudi House Museum. Let's go! Gracias! Guys, puro mga ganito yung mga upuan ng mga nakikita ko sa mga gawa ni Gaudi. Ganyan yung design talaga ng mga chair na amats niya in life. Ganda, no? Pwede nyo ipagaya. Pag ganyan, nagpapagawa kayo ng house. Ganyan, dito sa museum na to, nakalagay dito yung mga ironwork sa mga iba't ibang bahay. So, itong Casa Mila. Yan yung napuntahan natin nung unang first full day. Tapos kanina itong Casa Patio. Itong Casa Calvet, ay hindi na natin napuntahan yan. Pero ito yung sa Casa Patio, Casa Mila. Nakakita nga tayo ng ganito kanina. Tapos ito kahapon. Grabe, it's giving trypophobia sa aking mata. Parang honeybee. Honeybee, honeybee, honeybee. Guys, ito, andito lahat ng gawa ni Gaudi sa Barcelona. So, ito yung Sagrada Familia. Dami ha. Ito yung pinuntahan natin na Casa Patio. Tapos, Casa Mila. Where's Casa Mila? Casa Mila, La Pradera. Actually, ang dami pang mga iba. Meron pa dyan. This one. Ano to? Ang ganda. Mga ilaw, mga lamp. Siya may gawa. Ang galing. Can be visitable na kalagay. Ito guys, si Eusebio Quay. Grabe, no? Look at the texture, the details. It's giving. In fairness, yung bahay niya dito, parang ang sarap matulog. Please, gusto ko nang mahiga dyan. Ganong level. So guys, maliit lang pala tong mismong museum na to. And meron doong video na nag-play sa taas kung saan pinakita doon lahat ng mga gawa ni Gaudi. Pero hindi ko siya pwedeng videohan kasi bawal. So basically, dito sa mismong house na to, pinakita yung mga ironworks, yung mga furniture na kung saan makikita niyo sa mga iba't ibang kasa na ginawa niya o bahay. Okay? So kapag pupunta kayo sa Parkway, mag-drop by na kayo dito or bumili kayo ng ticket na combined na para meron kayo ditong entrance na kasama na. Yan. Nice. Tignan nyo, oh. Ganda ng view dito. Ang lamig ngayon, ha. Kakatapos lang umulan. Ang ganda dito, guys, oh. Kitang-kita yung Barcelona. This area. Is original one. Yeah. It's a collage. From Miguel Perez. Es mi nombre. Paez. Sí, son todo piezas originales. Nice. Watercolor, collage. Okay. Thank you very much. Gracias. Ang ganda guys, oh. Ito yung nakikita ko online. Yung architecture niya guys, alam nyo, it's giving yung mismong underground discharge channel sa Japan. Like yung flood control system nila. O diba? Naisingit pa natin yun kasi kamukha talaga. Papakita ko sa inyo. Ito yung screenshot. I mean, ito yung photo ng flood control system sa Japan. Lalo na, yan po ang very timely and relevant yung naisip natin na yan.
sa issue sa Pilipinas. So guys, sa mga Gen Z dyan, hello po sa inyong lahat. Sa mga tao dyan na boboto sa 2028, make sure guys na ang boboto nyo ay yung tipong talagang, alam nyo yun, yung talagang transparent, may good governance, para magkaroon naman tayo ng mga ganoong klaseng flood control system din, opo. Para hindi na tayo binabaha. Hindi applicable yung word na parang hindi naman tayo binabaha so hindi natin problema yan. I think guys, ang problema ng isa ay connected sa problema ng lahat. Parang ganun kasi yung paniniwala ko. Like for example, pagka binaha yung kunyari mga magsasaka, binaha yung mga may ginagawang mga factory worker things, lahat yan magkakaproblema, connected. So lahat po ay connected. Again, naisingit ko lang dito sa part na to. Hindi naman natin to usually sinasabi or ini-insert, pero since ito po ang social issue ngayon sa Pilipinas, guys, 2028, ano po, tawag doon, gawin natin ang parte natin at tumulong tayo sa Pilipinas, vote wisely. Alam nyo, basically, ito pong mismong room na to, ang tawag dito ay hypo-style room because basically, yun yung mga high roof ceiling na ganyan na may support na ganito. Okay? So, it's giving, alam niyo yung mga nasa Pantheon, parang ganyan yung itsura niya. Guys, ang pinapangalan nga nila dito, Hall of 100 Columns, pero alam nyo, ang tunay na bilang niyan, 86 lang yung columns na yan. Kung bibilangin nyo isa-isa. So, hindi talaga siya 100. Alam nyo guys, ang pangalan nitong area kung saan tayo naglalakad is Portique de la Bugadera. So, ibig sabihin ng laundry room. So, basically, nung una, nung binabasa natin to online, sinasabi kong ganyan, paano siya naging laundry room? So, ang atake pala is itong daanan na to, like this one, hanggang dun sa side na yon, yung pinakadulo, doon yung pinaka-laundry area. Yung parang walkway, yung punta dun sa laundry area na sinasabi ko sa inyo earlier, na diba housing development dapat to. So, yung parang ano ni Gaudi, yung parang residential project niya. Dito yung mga panglabahan, ganyan. So, ang sosyalan, yung daanan ng mga labahan ng mga taga-Barcelona dati. Guys, actually lalabo to kapag ka-zinom ko. Ewan ko kung makikita nyo. But, doon po, ayun na, ayun, ay nakikita niyo yan. Kitang-kita from here yung Sagrada Familia. Guys, so pababa tayo. Then, nakakita tayo dito, 1 euro lang yung magnet. Do you accept card? Credit card? Yes. Okay. This is 1 euro? Yeah. Okay. And let's pick. Mura dito guys. Like literally. Mura. Dito 2 euros. Tapos ito yung 1 pala. Maganda. Gusto ko yung para medyo may ukit-ukit eh. Okay siya. Matibay. Mukha namang matibay. Barcelona. Ito. Parang okay ito. Barcelona na to. Yan. Bili tayong dalawa guys. Maganda guys. Dito mura. Pababa to ng Parkway. Ang lakas makagawa din ng mga atake dito. Nangungulekta ako ng ganito kaya lang kasi ang bigat. 6.95. Tapos meron pa dito. Ayan, mga damit siya. Ayan. Ayan guys, para makabalik doon sa mismong city center or sa Plaza Catalunya area, sasakay ulit tayo ng bus number 24. Guys, so tignan nyo. Ang lakas po ng ulan dito, opo. And basically, marami mga nag-stop. Mga nasa gilid-gilid. Tulad ko, ayun, tingnan nyo, nandito sa gilid. So, ngayon guys, ang iniisip ko ay mag-stop muna tayo. Then, ang gawin natin ay kumain muna tayo ng mga kunyaring mga cute-cute things na ganyan. Kaysa masayang naman yung oras natin. Kasi ang pupuntahan natin ay parke ulit. Parang yun. So, medyo hassle maglibot kapag ka umuulan tapos gano'n ang pupuntahan. Grabe, daming basa. Mga naglalakad sila. Hindi ko kaya magbasa-basa. Fortunately, sumakay tayo sa bus. Then, ayan na yung ating hotel. Hotel Ginebra. Pero hindi na muna tayo pupunta dyan. Maghanap tayo ng sa paligid ng masarap naman na Spanish resto na pwede nating upuan. Ay, nakakatuwa.
For the run, for the run. Wait, pasok na muna nga tayo dito sa hotel. Ito na yung hotel natin eh. Okay guys, so nagpatila lang tayo ng bahagya ng ulan or pinastop muna natin. Then ito may umbrella na tayong dala. And also, kakain tayo ng ating late lunch. Parang mga ganon. So, ang kakainin natin ay gusto ko ng tapas. Like kahit anong kind of tapas. And doon ulit tayo sa tapa-tapa kakain. Kasi nag-research ako kung ano yung mga nakapaligid dito sa hotel natin, sa Hotel Ginebra. So, ito ilalagay ko dito yung mga screenshot. Toink, toink, toink. Yan po yung mismo mga pwede nating kainan sana. Kaya lang, nung ni-research ko, ang mahal. So, dun kasi sa tapa-tapa na yun, merong mura-mura, like parang less than 10 euros lang. So, parang pwedeng dalawa orderin natin, dalawa na food. Pero kasi, kapag kunyari sa iba tayong restaurant, $20 minimum. 20 euros, I mean, sorry, nalilito na naman ako. Kaya yun, doon na lang tayo. Una, wait, yan. Kasi natin yan. Yan po, ang itsura here. Pag-ulan. Dito ulit tayo sa tapa-tapa. Ayan, dito tayo. Gracias. Thank you. Ayan guys. Ito ulit yung menu here. So, parang ang gusto ko naman, ito naman, para may hamon naman siya na toppings. Tapos mamimili tayo ng isa dito. O at least, di ba, dalawa na yon. Pwede din namang mga parang ganitong paella na negras. Negre. Mali ako. Negre pala. So, ano naman siya, medyo mahal siya. So, parang almost 20 euros siya. So, I'm planning, mamili tayo ng isa sa patates, tapos isa sa tapes. Guys, alam nyo ito, yung patates braves na to, madami din ako nakikita nito online eh. Sikat din yan actually. Ano ba? Ito ba tayo or ito? Pero parang gusto ko matry ito para hamon-hamon naman atake. Sige, isang ito, isa ka, ang ito na lang. Tingnan nyo, tapa-tapa, bar de tapes. Ito guys, yung unang order natin, dumating na pulled pork. So, 8.95 euros ang price nito. And guys, ang itsura! This is our meal. Tikman natin. Actually, talaga, alam niyo yung minsan, naglalaban yung gusto mo mag-try talaga ng mga pagkain ng madami sa ibang bansa. Pero at the same time, gusto mong magtipid, gusto mo ding lessen yung pagkain mo, di ba? So, ito yung una natin kakainan, pulled pork. Harap. Harap. It's giving empanada yung style niya na flat. Medyo maalat-alat. Ang lambot din. Pap, delicioso. Kahit nasasarapan ako sa kanya, i-rate ko lang siya ng 9 out of 10. Pero ang sarap niya ha. Hindi nga kayo maalat. Pero nararamdaman kayo namnam. Tapos yung sauce nagbabalanse. Tapos ito pa isang order natin. Oh, may egg pala siya nakasama. Tapos hamon. Tapos guys, ang gusto ko dito, yung patatas nila, talagang chinap-chop nila. Hindi yung parang hindi yung parang process na bibili natin kunyari sa SM, sa SNR, sa Landers, ganyan. Talagang hiniwa nila. So parang much better siya for me. Ito pa. Try natin ulit. Try natin ha. Isa lang kasi ang ating kamay, hindi ko maano. Unang i-try natin tong hamon. Nakita natin ito nung una sa La Boqueria. Meron pa rin lasa niya. Medyo chewy. Actually, nakakatikim na tayo ng ganito. Pero sa Pilipinas kasi, sa mga yung charcuterie board. Tama ba yung bigas ko? Yung ganun. Yung sa mga events. Harap. Pero alam nyo, mas masarap yung in-order natin nung una. Yung garlic shrimp. Madaming branch tong tapa-tapa. Pwede nyo silang puntahan. Dito sa Plaza Catalunya, madami. Pwede din kayong mag-check sa ibang parts ng Barcelona. Hindi ko lang alam sa Madrid kung meron. Ang nag-recommend kasi nito sa atin, yung reception. Again, this one is 9 out of 10. And this one also is 9 out of 10. Guys, pumunta tayo dito sa Magic Fountain of Montjuic. Actually, temporary close siya, pero i-check natin yung paligid niyan kasi nadaanan natin yan, maganda dyan eh. So, sasakay tayo L1 or L3. So, bababa tayo sa Plaza España, then 9 minutes walk, papunta dun sa Magic Fountain. Let's go. Ito lang naman yung mismong train station. Okay!
We're here sa Plaza España. So basically guys, ang pupuntahan lang natin dito is yung mismong mga landmarks. And gusto ko lang siya talagang ipakita din sa inyo. At gusto ko din makita first hand kung ano yung may pagkamalaki nitong area na to. Kasi nung nakasakay tayo sa Aerobus, dadaanan natin tong mga to. At nagandahan ako. Ang luwang may arena doon. Let's go. Yun ang pupuntahan natin kung nakikita nyo. That one. Alam nyo guys, yung ginawa natin na nag-train tayo, medyo time consuming pa siya. Pwedeng ang gawin nyo na lang mag-bus kayo. And applicable din naman or pwedeng gamitin yung Ola Barcelona card doon. Tayo'y nag-train lang dahil yung time, kasi 1 hour halos yung iintayin kapag ka nag-bus. Hindi ganoon kabilis yung parang next bus. So sabi ko, okay, hayaan mo na kahit madaming lakad, tapos madaming train na sasakyan, yun na lang ang option natin. Kasi alis na tayo tomorrow dito Nyo, ang ganda. Explain ko sa inyo mamaya kung ano yan, pero from afar, kapag titignan nyo para tayong papalapit sa isang kingdom. No? Tapos napakalaki ng space dito. Ayun yung mga bus na pwedeng sakyan, Madaming buses. Though hindi yan yung ginawa natin kasi ang tagal Mayroon nga pala tayong payong. Di natin ginagamit. Kasi parang ang nasa isip ko itong payong pang ulan. Pwede nga pala itong pang araw. Init na init tayo sa init. Pero ang lamig don't get me wrong. Malamig guys yung hangin. Ang mainit lang is yung araw. Gets nyo yun? Pero yung hangin, hindi ako naiinitan. Nakita nyo hindi natin ginagamit yung Chiso Life. Guys, may pinost ako sa Instagram account natin. So if ever, follow nyo ako. Yung user handle ilalagay ko dito sa screen. So sinabi ko doon kung paano makaspat ng Pinoy sa Europa. Kita nyo yan? Ayan. Paano? Siyempre, nakapayong. Walang nagpapayong dito kapag ka naiinitan o naaarawan. Kasi gustong-gusto nila yan, opo. Okay, so ito yung fountain na closed, na nakalagay sa Google Maps na temporarily closed. Yeah, closed nga naman siya. But we will go there. Up there. At least, nadaanan natin siya. Nasaksihan natin ang itsura niya. So, for the hagdan po, opo ang atake dito. Walang escalator. Meron dun sa dulo pala, meron dun. Pero hindi na natin aanahin kasi medyo malayo. Mag-burn na lang tayo ng calories. Ngayon, papakilala ko na sa inyo itong pinupuntahan natin. Ito po ay ang Museo Nacional de Art de Catalunya. Okay, so basically, ito yung museum nila. And bukas pa naman siya. Lalagay ko dito sa screen yung operating hours niya. Ayan. Tapos, sa mga gilid-gilid, pagka mga right side, dito yung escalator. So, dito kayo magpunta. Ayan. Museu de Art de Catalunya. Tingnan tayo ng mga tao kasi nakapayong tayo. Tayo lang kasi nakapayong. Okay lang yun. Huwag kayo magpapa-epekto sa panghusga ng iba. Alam nyo, kapag tama kayo, tama. Kapag wala kayo inaapakang tao, tama pa din yun. Binabawi ko na yung sinabi ko na may escalator sa buong parte nitong journey natin dito sa museum. Guys, merong wala. Ayan. Inakyat natin to. At meron pa dyan. Okay. Binabawi ko lang kasi ayoko maging fake news. Imagine, sa ganda ng view na makikita nyo here. Papakita ko. Yan. Ito naman yung makikita nyo. So, pwede din kayo magpunta here. Ay, nako. So guys, ayan na yung itsura ng museum. Alam niyo parang sa New York. Yung parang pinagdarausan ng Met Gala. Ganun yung atake. Problema, nagpunta tayo dito. Hindi tayo bumili ng ticket online for the first time ever. Tapos, hindi pala pwede, no? Hindi pala pwede mag-walk-in. The view na lang tayo dito. Okay. So, sarado siya. Sarado. Sarado pala yung museum. Okay, sarado siya. So, magkano ba? Lapit nga tayo. Close. Mondays? Dapat bukas siya. Dapat bukas siya kasi Monday Thursday ngayon What? Bukas pa din dapat kasi 10 AM to 6 PM. Pero ba't sarado? Hindi ba na yan? Hayaan na natin. Ang mahalaga, nakikita natin tong view na to. Na-check na siya sa bucket list at least. Ba't ka sarado? Anong yung gagawin ko dito?
So, kwentuhan ko na lang kayo about dito sa building na to, which is itong museum na to. Binuksan siya guys noong 1934. So, matanda-tanda na po siya, opo. Tapos guys, ang tawag dyan is MNAC. Yun yung parang acronym niya. At ang laman niyan is mga Roman treasures, mga Roman church paintings, ganon. Mga Gothic art collections. Sayang, nangihinayang ako, hindi tayo makakapasok. Pero, tama naman ang punta natin. I don't know lang kung bakit ba't sarado siya ngayon. Tingnan nyo guys yung view. Tapos medyo malayo-layo na sa atin yung Sagrada Familia. Wait, nakikita ba? Malabo guys. Ayun na, ayun siya. Wait, nakasabit pa. Ayun siya. Ayun. Labo eh. Yan. Guys, gusto ko lang i-share sa inyo itong tacos TKO. TKO Tacos, yung pangalan niya. So ito po yung isa sa may pinakamurang food dito sa Barcelona. So hindi na tayo bibili dyan. Gusto ko lang sa inyo ipakita. So dito po 1 euro per piece. Sipin nyo 1 euro ng taco per piece dyan. Again, ilista nyo po sa listahan nyo kung gusto nyo matikman. Pero tayo kasi nilalaan natin ang ating tiyan sa pangmamayang gabi na. Ayan, pinakita ko lang po. Ano yung paligid niya actually? Look diba? Kung mailabas mabuti na super yung camera, baka mahablot eh. Dito daw kasi yung may nangahablot, sabi ng receptionist. Okay natin ngayon guys to, Superstore or Super Mercat naman. Check tayo ng shampoo. Shampoo talaga ang hinahanap ko. Hello. Shampoo. Wait. Let's check. Ayan. Wait, ang lalaki pa rin ang shampoo nila dito. Ito may maliit. Oh, may maliit na shampoo. Nakakatuwa. So, nakabili. Ito, Head and Shoulders Classic. Okay na tayo here. Sumura tong 13 May. So, saan tayo? Sumura tayo. Ilang ml to? 100. Ito naman 95. Mas madami 13 May, guys. Guys, bili tayo. So, ito ay 2.95 euros. Manito maliit na Nutella, 1.25. Tapos, ito pa. And alam niyo ba, guys? Yung mga Spanish, yung mga taga dito, bumibili sila ng ganyan. Though, I'm not sure kung itong mga nakapack na ganyan or yung fresh na hamon. Tapos, bumibili sila ng ng tinapay. Tapos, pinapalaman nila. Yun yung culture nila para kumain. Ay, nice! So, may magba-birthday, meron silang pa ganito. Complete din pala tong Super Mercat, no? It's giving 7-Eleven vibes. Katabi lang ng hotel natin to. Just in case you want, guys. Yung Aquarius dito ay 1.75. Ayan, may mga malalamig din. Oh, it's giving big 250. Sa atin sa Pilipinas, 1.25. Fruit juice. Madami to, guys. Mag-search lang kayo sa Google Maps ng Super Mercat. Madaming lalabas. May ice cream din. Pringles. 2.95. Okay, satisfied tayo. Meron tayong mabibili. This one. Hola. Here. So guys, andito ngayon tayo sa Catalunya Station. So, sa Red Line, sasakay tayo papuntang Fondo. Then, bababa tayo dun sa Arc de Triomphe. Dun tayo sa area na yun. So, this is what it looks like, guys. Yung train station dito. And again, gagamitin natin to. Ang ating 4 days na pass na Ola Barcelona. Finally guys, ito po ang Arc de Triomphe dito sa Espanya. Ito yung version nila niyan. Actually, nakita na natin yan sa Paris, di ba? So, may event sila dito kasi dun, nakikita guys. Ang color ng Arc de Triomphe nila, brick color talaga. Yung parang ma-red-red. May music fest! Grabe! Ang social naman nung venue na music fest nila sa Arc de Triomphe area. Yan guys, Arc de Triomphe na yan. Ginawa yan noong 1888 World's Fair. And alam nyo, hindi yan war monument tulad dun sa Paris Sa Paris kasi Arc de Triomphe doon war monument. Yan hindi po. Basically guys, ginawa yan for art, science. Yan. Pinuntahan ko lang guys din. Gusto ko lang siyang makita pero ang dami kasing tao. Like literally, may concert kasi. So again, that's Arc de Triomphe here in Barcelona. Hala. Rally. Okay guys, so tayo ngayon to formally end our day here sa Barcelona.
Nabubulol. Barcelona. Hindi ko kayang bigkasin talaga ng todo-todo. So, Barcelona na tayo. And now, bababa tayo. And gusto kong i-check pa din yung mga famous na mga restaurants here. Kasi alam nyo, may mga ganun klaseng thing. Like ako personally, it's a meeting na kapag kunyari aalis na tayo kunyari sa Barcelona, aalis na tayo kunyari sa kahit saan pa man yan, sa Tokyo, sa Hong Kong, ganyan. Tapos hindi pa natin natatry yung mga specific restos na mga nakalista sa atin. Parang alam niyo yun, parang kinakailangan natin talaga siyang i-try para ma-complete yung bucket list natin, ganun. So ngayon, yun yung gagawin natin. And time check is already 8:19 PM po dito, opo. So, iniisip ko, yun nasa paligid na lang ng Hotel Ginebra, yung pupuntahan natin. Meron kasi dito mga sikat na parang puro mga vegetable yung tinda, parang salad, ganyan. Tapos, puro paella. Tapos, yung iba naman, yung parang mga puro patatas, kasi syempre ganun yung Spanish food. Wait, grabe. Dumo-dumo yung labi ko, guys. Share ko lang. Grabe. Naglalak na pala sila dito kasi medyo maaga tayo umuwi ng mga nakakaraang araw. Itong Hotel Ginebra, karamihan sa mga pinto nilalak. Tatlo kasi yung pinto, so tatlo yung susi natin dito. Napaka-safe, like literally guys. So kapag ka nag-iisip kayo ng hotel, pwede nyo i-check to. Ngayon lang tayo lalabas ng ganitong pa-sunset na talaga. I mean, ala na, nag-set na yung sun. Diba? So, maghahanap na tayo ng kakainan natin. Ito guys, sikat yung area na yan eh. Ito yung gilid ng hotel natin na sikat sa mga kainan. Itong Honest Greens, nakikita ko yan sa TikTok, sikat siya. Pero tignan nyo dito, yung mga Burger King, kukunti lang yung tao. Hindi ganoon kadami. Kumpara sa mga talagang restaurant nila na sila mismo yung, alam niyo yun, yung parang local resto here. Ito yung kinakainan natin. Tapa-tapa. Hindi muna tayo magtatapa-tapa. Itong ano na to, Poca Solta na to, maganda din yung reviews nito eh. Pero parang ayoko pa rin muna yan. Mag-check tayo ng iba. Ano ba ang pwede nating kainan? Oh, this tapas grill. Pero hindi yan yung best seller na nakikita ko online. Ito, tapas Les Corts. Uy, ang daming tao ah. Check ka natin. Tignan nyo, puro mga patatas, mga salad thingy, pasta. Magkano yung paella nila mix? 17 euros. Tapos paella de verduras, 16.50. Actually guys, yun yung yun yung sikat na resto. Ilalagay ko na lang dito sa screen yung name niya. And madami nag-reco sa atin yan nung in-announce natin na nandito na tayo. And karamihan daw, Filipino yung staff dyan. Yun ang sabi ha. Pero ang haba ng pila. Like looking from here, parang wag na lang muna dyan. Mag-check tayo. Dito naman sa side na to. Kabilang side to guys eh. Itong na to, Chalito na to, nakita ko siya. Cool din yung mga tinda niya. Pero puro patatas. Puro na lang tayo fries. Parang ang unhealthy ng fries. Pero kapag pinatungan naman ng mga salad na ganito, parang nababalance eh. Balance meal yan. Ito yung kanilang tinda. Wait, alam bang English? Walang English. Itsura guys dito ng 8:24. Hindi pa siya ganun ka-total blackout yung langit. Ito guys, Canplaca. Maganda din yung reviews nito. Oh, madaming upuan pa na available. Ito siya. Do parang itsura niya ang mahal-mahal, no? Nakikita ko din online, ang mahal niya eh. Teka, check natin. Ito siya. Ayun, tinanong na tayo. So, pumasok na tayo sa loob. Actually, nagde-decide pa lang ako guys. Pero bigla na agad tayo tinanong. Yeah, okay. Here. Gracias. Guys, kaya ako minsan, pagka kunyari merong kumausap sa atin na staff, ayoko na nakikipag-usap mula. Kasi kapag kinausap tayo, ayan, pumasok na tayo agad. Andito na tayo sa loob ng resto. Ito, ang itsura ng resto here. Yan. And guys, tignan nyo, nire-research natin kanina. Madami siyang reviews na maganda. So, 4,000 plus din. Sinasabi ko sa inyo kanina, yan guys, ito yung may 20,000 plus. Pero ang haba ng pila, like literally, shoot at comtal. Okay, so menu nila dito. I-post nyo na lang para makita nyo. Yan, tapas. So, meron ng mga English translation. Ay, hindi. Ano pala to? Spanish. Ito yung English. Ito, may mga English. Titignan niyo yung flag na to. Pagka ito yung flag, English.
So, English, French, Italian. Ganyan guys, mag-identify dito, okay? Yan. Babagalan ko yung panning para ma-pause nyo, para makita nyo. Sikat to guys itong Canplaca. Isa to sa mga nasa listahan natin. Ay, ang ganda. Meron silang picture. Mas maganda yung ganito, mas mabivisualize sa mga taong tulad natin na hindi alam kung ano yung niluluto. Ito gusto ko talaga guys paella de arroz negro. Pero kasi, laki-laki niyan. Tapos may pizza pa sila, may pasta din. Dessert, ito yung crema catalana. Sikat yan Diyos ko. Bibilin ba natin? Kasi alis na tayong Barcelona So guys, binabawi ko na yung sinabi ko sa inyo kanina. Like, yung paella, in-order ko na yung color black rice. Kasi alam niyo yung ayoko mag-live with regret. Kasi parang I'm planning guys kasi kapag bumalik tayo dito sa Spain, parang hindi na muna tayo dito sa Barcelona. Pupunta naman tayo sa mga ibang side ng Spain, ganyan. So, might as well subukan na natin. Kasi minsan, ganun may ganun akong characteristics guys. Characteristics, isa lang yun, Ivan. So, alam mo yun, yung parang kapag kunyari hindi ko siya nasubukan, parang feeling ko manghihinayang ako kapag nasa Pilipinas na ako. May mga ganun ako. Kapag kunyari meron tayong hindi na try abroad, kunyari meron tayong hindi na try sa New Zealand, meron tayong hindi na try kunyari sa Australia, ganyan. Pagka nandun na sa Pilipinas, parang sabi ko, ganyan. Parang sabi ko, sayang naman, ganyan. Kaya ngayon, sige, orderin na natin yung color black rice. Dahil sa bandang Madrid, hindi na ganun yung tatry natin. Ang tatry naman natin, churros, tapos yung mga ibang mga tapas, ganyan. Puro mga sandwich naman tayo sa Madrid. And also, pwede ding burger sandwich, parang same lang naman sila. Pwedeng salad, ganyan, or even pasta, diba? Kaya alam, meron pa kasi tayong France part So, sa France, parang gusto ko namang itry doon, mga escargot, ganyan, ganon. So, guys, habang nag-iintay tayo ng food natin, ikikwento ko na muna sa inyo yung parang whole experience natin dito sa Barcelona. So, sasabihin ko sa inyo dito kung ano yung mga nasa listahan natin na hindi natin napuntahan, and also kung ano yung mga kalista sa atin na restaurant na hindi natin nakainan. Kasi parang ito yung parang tingin ko na parang pwede kong ma-reco sa inyo. Though hindi talaga ako nagre-reco na hindi pa natin nasusubukan. Pero kasi para lang kung ano yung hindi ko na-try, pwede nyo i-try kung gusto nyo, okay? So, sa mga listahan ng restaurant na hindi natin nakainan, kasi syempre alis na tayo bukas. So, I need to say this na, yung Honest Greens, katabi lang to ng hotel natin. Kaya lang kasi nagsalad kasi tayo nung morning. So, sabi ko kapag magsasalad na naman ng evening, parang puro naman tayo salad, diba? So, yung Honest Greens, yan, Plaza Catalunya lang yun na area. Tapos, Ciutat Comtal, yan, napakahaba ng pila niyan. Pero super sikat niyan. Vinitus, El Nacional, saka TKO Tacos na pinakita ko na sa inyo dahil pinuntahan naman natin siya. Yun nga lang, hindi natin nasubukan. Pero if ever guys, kung meron kayong extra budget, meron kayong extra time, ay pwede nyo subukan yung mga inilista ko na yan. Lalagay ko naman dito para merong guide. And also, yung mga nasa itinerary naman na hindi natin napuntahan. Kasi aside from ginahol tayo ng time, is for security reasons, para kasing kapag kunyari papagabi na, ayoko nang lumabas for safety reasons din kasi yung mga iba dito ay medyo liblib o medyo yung mga streets na dadaanan walang tao, okay? So number 1 ito, safe naman dito pero hindi natin siya napuntahan kasi hindi tayo nakabili ng ticket. Picasso Museum. So if ever kung gusto nyo yun is mag-book kayo online. Yung link ilalagay ko sa ibaba. Tapos yung Barceloneta Beach. So ito yung parang beach nila dito sa Barcelona na parang I think kapag pupuntahan natin siya, it's giving Bondi. Alam niyo yung parang Bondi na parang malapit na malapit lang, kaya siyang puntahan via bus or via train, tapos may transfers, ganyan, pero hindi natin siya napuntahan. Next is yung Museo Nacional de Art de Catalunya. Napuntahan natin siya, oo, but hindi kasi natin napasok. Parang for me kasi maganda kasi siyang puntahang papasok dahil parang yun yung National Museum, I think, di ba? Tapos yung huli is yung Bunkers del Carmel. So yan naman is sa ano siya, sa taas siya. Kaya lang hindi natin siya
napuntahan na dahil perfect to for sunset. So iniisip ko pagka aakyat tayo doon ng sunset tapos biglang bumagsak yung gabi o wala nang araw, parang ang dilim na nadadaanan natin. So yun yung iniiwasan ko kasi guys, iniiwasan ko na dadaan tayo sa kalsada na walang katao-tao. So gusto ko lang safe tayo, okay? Tapos yung regret ko naman at some point na ayokong gawin nyo, okay, I'll be transparent dito sa part na to. Yung binili kong Ola Barcelona card, yung binili natin na yun guys is good for 4 days, di ba? Lagi ko sinasabi yan, 96 hours yung validity niya. So, sabi kong ganyan, parang okay pala kung 2 days na lang yung binili natin. Kasi yung 4 days natin na yun, yung first day is yung bumiyahe tayo, tapos yung last day is bumiyahe din tayo. So, yung second day and third day lang yung talagang trip. Okay? Tapos, guys, I realized na nakita nyo ba yung mga ginagawa natin sa mga nakakaraang ganap natin dito sa Barcelona? Lakad lang tayo ng lakad. So sabi ko, hindi siya ganong nasulit. So hindi natin na-maximize masyado yung Barcelona card kasi pure lakad pure lakad. Okay, don't judge me, sinasabi ko lang sa inyo kasi okay naman pala siyang lakarin. Kasi parang kapag kalalakarin natin, yung mga ginagawa nating paglalakad, mas na-appreciate ko more yung buildings, na-appreciate ko more yung paligid. Tapos malamig kasi, hindi mainit, kaya okay na okay siya. Pero kung kayo po ay meron kayong difficulty sa paglalakad, yung tuhod nyo masasakit, ganyan, I highly suggest na i-maximize yung card nyo. Pero tayo kasi, na ilakad natin talaga ng todo, oo. So, yung 4 days na binili natin, dapat pala 2 days lang or pwede ngang 1 day lang. Kasi nung nagpunta tayo dito, ang sinakyan natin is yung Aerobus. So, yung pang first day pwedeng Aerobus, tapos gamitin na lang yung card ng ika-second day, ganyan. Tapos yun yung lalabas-labas na. Kasi kapag ka naman yung dito sa La Rambla area, La Boqueria area, Plaza Catalunya, Casa Batlló, yung mga yan, Casa Mila, kayang-kayang lakarin yun guys, from doon sa ating hotel, okay? So kasi for example, yung single metro ticket, 2.65 euros yung presyo nun. So, 170 pesos siya. So, para ma-ROI mo yung bayad mo doon sa Ola Barcelona card is dapat maka 5 to 6 times a day ka ng biyahe. Pero tayo, hindi kasi tayo naka 5 to 6 times kasi mas pinaprioritize natin yung paglalakad. Kasi di ba nga, syempre, di ba, para nakaka-burn din tayo ng calories at some point, di ba? So, yun, if ever po, planuhin yung mabuti yung paggamit ng card nyo para hindi masayang yung ibang araw. Kasi yung 4 days natin na yan, parang 1 day lang natin nagamit ng todo-todo. Nung nagpunta tayo sa mga museum, yun lang. Pero, puro walking talaga siya. Yun lang naman yung gusto kong sabihin sa inyo so far. Kasi after nitong vlog na to is papunta na tayo ng Madrid. And sa mga susunod na vlogs na makikita nyo, thank you Spain Embassy na issuehan tayo ng 1-year multiple entry. Kung babalik man tayo dito sa 2026, first quarter or second quarter, ang gusto ko nang puntahan yung mga ibang lugar na dito sa Spain. At least napuntahan na natin yung Barcelona and also Madrid, 'di ba? So yun lang. Guys, tignan nyo, ang laki ng paella. Oh my god, parang feeling ko hindi natin kayang ubusin 'yan. Pero kasi ganyan talaga. Meron kasing nabibili sa 'di ba? Merong nabibili sa Carrefour. Kaya lang kasi parang feeling ko kasi hindi siya authentic kapag sa supermarket tayo kakain. So, might as well try na natin yung mga dito sa mga local resto, 'di ba? Ayun siya. So, may kasamang mga tahong, may tahong. Ayan, and also may shrimp. Okay, let's taste it. Guys, talaga bang walang serving spoon? And hindi, okay lang naman pala na ganito kainin ko kasi yung mga ka-table natin, yung mga nasa ibang table, is naman siya, kumakain sila ng solo-solo din. Okay, so okay lang siya. Good for one. Sana bigyan tayo ng kutsara. Do you have spoon? Ay, okay. Thank you. Gracias. Diba? Nakita niya na wala tayong spoon. Ganito pala yung lasa ng paella. Sarap. Sarap niya, guys. Hindi siya maalat, hindi siya maasim. Sakto lang. Feeling ko naman kaya natin kainin, kaya lang ang daming kanin ito. Parang feeling ko kung sa Pilipinas, parang dalawang rice sa Jollibee, ganun. Or, dalawang rice. Okay siya, pero ganituhin pa rin natin. So, ang pagkakaiba lang, yung rice niya, parang yung luto, may something na kakaiba na paella nga talaga yung lasa. So, medyo nalalasahan ko yung
Yung pagka-seafoody. Kasi yun, hindi ko ma-explain kasi eh. So guys, basically, yung umami rich ng mismong squid ink, yun nalalasahan ko na masarap. Yung color black. Also, savory siya. Grabe, akala ko di ko mauubos pero parang pangalahati ko na agad. Kasi ano siya eh, ang technique, malaki lalagyan pero flat. Alam niyo yun? Ganun yung parang ginagawa nila. Naubos natin, oh my god. Ang sarap, like literally. Alam niyo nung bandang unang part na kinakain natin, parang sinasabi ko, kaya ko bang ubusin to? Magugustuhan ko ba? Pero alam niyo, sa kalagitnaan, mas na-appreciate ko siyang masyado. So, yung lasa niya talagang nanunuot. Malinamnam siya, ganyang level. And also, yung umami rich flavor talaga nung squid ink. Ang sarap, promise. So if ever magpunta kayo dito, ilalagay ko yung restaurant dito, and also orderin nyo tong paella negra. Guys, promise. Again, this one is Ivan DJ approved. Okay guys, we're done. Ang sarap po ng kinain natin. Pwede nyo puntahan yun at pwede nyo ding orderin. Again, that is Ivan DJ approved. And also, 26.40 binayaran natin kasi meron parang tax thing, ganyan. I mean, service charge, hindi pala tax. Excuse me. And, tara na. Dito tayo kumain sa side na to. Sa side na yan. Tapos ito lang ang ating hotel. Ganun lang kabilis. Again, maraming salamat po sa pag-watch sa ating episode na to. Thank you for watching. If ever, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Happy 71,000 subscribers po sa atin. Opo! And also, kapag ka po hindi pa kayo nagpa-follow sa ating ibang platforms, yung user handle ilalagay natin dyan sa screen, sa Instagram and TikTok, para mas updated kayo real-time sa mga travel ganaps natin. Again, this is Ivan Negustan po. Marami pa kayong abangan dito sa Europe Travel Series. Again, Ivan po. Yun lang. Thanks! Okay, umuwi na tayo. Good night, guys. Like, literally good night.